Iniwan ako sa harap ng altar para sa isang tawag ng nakaraan. Habang suot ko ang puting belo, tinapakan ni Rafael ang aking dangal sa harap ng maraming tao. Akala nila ay isa lamang akong mahirap na babaeng nangarap sa langit. Pero hindi nila alam, hawak ko ang susing wawasak sa kanilang lahat. Isang bagong Althea ang isisilang mula sa abo ng pagtataksil. Sino ang huling titindig kapag ang lupa ay niyanig na ng katotohanan? Althea, kailangan ako ni Celine. I have to go. Malamig ang boses ni Rafael, kasing lamig ng hangin na umiihip sa loob ng kapilya rito sa Tagaytay. Wala siyang bakas ng pag-aalinlangan. Kahit na ilang segundo na lamang ay magpapalitan na kami ng sumpaan sa harap ng dambana. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay hawak ang sa akin, ay dahan-dahang bumitaw upang abutin ang kanyang kelpono sa bulsa ng kanyang barong. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na locket, isang sorpresa para sa kanya pagkatapos ng seremonya. Sa loob nito ay ang larawan naming dalawa at ang isang pirasong telang galing sa unang unipormeng isinuot niya bilang sundalo, na maingat kong tinahi at itinago sa loob ng maraming buwan. Lahat ng pagod, lahat ng puyat sa pag-aayos ng kasal na ito, at ang bawat panalangin ginawa ko para sa araw na ito ay tila biglang naglaho. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga bulaklak na puting rosas na personal kong pinili sa Baguio ay tila nawala ng kulay. Ang mga bisita, lalo na ang kanyang pamilya na nasa unahang hanay, ay nagsimulang magbulungan. Nakita ko ang mapait na ngiti sa labi ng kanyang ina, si Doña Aurora. Ang ngiting tila nagsasabing, "Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga nabibilang dito. Rafael, please." Ang tanging lumabas sa aking tuyong lalamunan. Isang pakiusap na punong-puno ng pait. "Ngayon lang, Rafael. Ngayon lang ay piliin mo naman ako." Ngunit hindi siya lumingon. Ni isang sulyap ay hindi niya ibinigay sa babaeng nakasuot ng puting belo na nangangakong magiging katuwang niya habang buhay. "Emergency ito, Althea. Celine is having a panic attack. She might do something reckless. Intindihin mo naman ako." Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na karayom na unti-unting itinutusok sa aking dibdib. Intindihin? Buong relasyon namin, yun lang ang ginawa ko. Inintindi ko ang kanyang tungkulin, inintindi ko ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, inintindi ko ang kapatid-kapatiran niyang si Celine na laging naroon sa pagitan naming dalawa. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bouquet ng mga bulaklak na hawak ko ay dahan-dahang niniting sa aking pagkakahawak hanggang sa malaglag ang ilang talulot nito sa sahig na marmol. Walang tunog ang pagbagsak ng mga ito, ngunit sa aking pandinig, tila ito ay isang malakas na pagsabog na wumawasak sa aking mundo. Nanlabo ang aking paningin dahil sa luhang pilit kong hindi pinalalabas. Ang bawat pigil na paghinga ay nagdudulot ng hapdi sa aking lalamunan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging bingi, at ang tanging natitira na lamang ay ang anino ni Rafael na mabilis na naglalakad palayo sa akin, papalabas ng pinto, patungo sa babaeng palagi namang una kaysa sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng aking belo. Tila ba ito ay naging isang kadenang humihila sa akin pababa sa lupa? Ang puting tela na dapat ay simbolo ng bagong simula ay tila naging isang sapot na bumabalot sa isang bangkay ng pangarap. Ang mga tao sa paligid ay naging malabo. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang puno ng awa at pangumutya. Tumayo ako roon, mag-isa sa gitna ng dambana, habang ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahampas sa aking mukha. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila unting nagkakalas, nagiging mga pirasong hindi ko na alam kung paano muling pagdudugtungin. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan.
kasing pait ng lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Gaano ba karaming sakripisyo ang kailangang ibigay ng isang pusong nagmamahal bago ito tuluyang mapagod at tumigil sa pagtibok para sa maling tao? Ang bawat hakbang ko papasok sa bakuran ng mansyon ng mga ilustre ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang puting tela ng aking pangkasal na kanina lang ay simbolo ng dangal ay humahaba na ngayon sa maruming semento, sumasalo ng alikabok at putik. Katulad ng aking pagkatao na niyurakan sa harap ng dambana. Wala na ang kislap sa aking mga mata. Tanging ang pamamanhid na lamang ng katawan ang nagpapanatili sa aking pagtayo. Hindi pa man ako nakakatapak sa loob ng malaking pintong gawa sa Nara. Sinalubong na ako ng boses na kasing talas ng patalim. Si Doña Aurora, ang babaeng dapat ay tinawag kong ina sa araw na ito, ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan habang ang kanyang mga kamay ay nakakross sa kanyang dibdib. Ang kanyang tingin ay mapang maliit. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na tila ba ako ay isang basurang napadpad sa kanyang malinis na pamamahay. Akalain mo nga naman, bumalik pa ang babaeng walang kahihiyan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, puno ng pot at pangungutya. Kung ako sa iyo, Althea, hindi na ako magpapakita pa kahit kailan. Pagkatapos mong mapahiya sa buong Tagaytay, may mukha ka pa talagang ihaharap sa amin? My son finally woke up from his nightmare. Nerealize ni Rafael na ang isang tulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa apelyido namin. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatitig sa sahig. Pinagmamasdan ang mga talulot ng bulaklak na sumabit sa laylayan ng aking gown. Naramdaman ko ang paglapit ni Nicole, ang nakababatang kapatid ni Rafael. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang aking hitsura. Look at you, Althea. Muha kang basahan na isinuot ng isang pulubi. You thought you could secure our fortune by marrying my brother? Well, sorry to burst your bubble, but Rafael is with Celine now. Ang totoong babaeng para sa kanya, hindi ang isang probinsya ng geologist na wala namang maipagmamalaki kundi ang kanyang pagiging ambisyosa. Kukunin ko lang ang mga gamit ko, ang tanging lumabas sa aking mga labi. Mahina ang aking boses, halos pabulong, ngunit sapat na upang marinig nila. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa hagdan, hinarangan ako ni Doña Aurora. Ang kanyang muka ay namula sa galit, at bago ko pa mamalayan, naramdaman ko na ang malakas na pagdapo ng kanyang palad sa aking pisingi. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagputok ng kanyon sa loob ng tahimik na mansyon. Napalingon ng aking ulo sa lakas ng impak, at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng aking bibig. Gamit? O baka naman pati ang mga alahas na ipinahiram ko sa iyo ay balak mong itakas? Sigaw ni Doña Aurora. Nicole, tignan mo ang kanyang bag. Nawawala ang emerald necklace na nasa kwarto ni Rafael. Sigurado akong ninakaw ito ng babaeng ito bago siya pumunta sa simbahan. Ang bawat paratang ay tila mga palasong tumatagos sa aking kaluluwa. Ang sakit sa aking pisingi ay wala kumpara sa pambababoy na ginagawa nila sa aking dangal. Pilit kong pinigil ang aking sarili na huwag sumabog. Alam ko ang katotohanan, at alam kong wala akong kinuha na hindi sa akin. Ngunit sa bahay na ito, ang boses ng mahirap ay laging nalulunod sa ingay ng mga mayayaman. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata. Wala akong nakitang kahit anong bahid ng awa, tanging ang kasakiman at pot ng mga taong itinuturing na buwaya sa lipunan. Inalis ko ang aking mga hikaw at ang kuwintas na suot ko, ang tanging mga bagay na galing sa kanilang pamilya, at binitiwan ang mga ito sa sahig. Ang tunog ng mga gintong bumagsak sa marmol ay tila isang huling hantungan ng aking ugnayan sa kanila. Wala akong kinuha sa inyo, sabi ko ng may buong paninindigan, kahit na nanginginig ang aking buong katawan. At balang araw, pagsisihan ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo sa akin layon. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palabas.
Hindi ko na kailangan ang aking mga lumang damit. Hindi ko na kailangan ang anumang bagay na magpapaalala sa akin sa impyernong ito. Habang papalabas ako ng gate, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikidalamhati sa aking sinapit. Ang bawat patak ng tubig sa aking balat ay tila naghuhugas sa dumi na iniwan ng pamilyang ilustre. Ngunit bago pa ako makalayo sa malaking gate ng mansyon, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang pag-ikot ng mga gulong nito sa basang semento ay lumika ng isang tunog na pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang pinto sa likuran ay bumukas, at isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong ang lumabas. Hawak ang isang malaking payong. Agad siyang lumapit sa akin at yumukod ng may malalim na paggalang. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang briefcase na may selyo ng gobyerno. Attorney Valeriano? Ang gulat na tanong ni Nicole na nakasunod pala sa akin sa gate. Anong ginagawa ng pinakasikat na abogado sa bansa rito? At bakit mo siya pinapayungan? Hindi lumingon ang abogado sa kanila. Nanatili ang kanyang tingin sa akin, puno ng seryosong emosyon. Miss Navarro, ang direktor ay naghihintay na sa inyo. Nakahanda na ang helicopter sa Villamor Air Base. Ang sitwasyon sa Benguet ay critical, at kayo lamang ang tanging makakasagot kung paano ito mapipigilan. Tiningnan ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Nakita ko ang gulat at kalituhan sa mga mukha ni na Doña Aurora at Nicole. Ang kanilang pulube ay sinusundo na ngayon ng mga taong hindi nila kailanman kayang maabot. Dahan-dahan akong sumakay sa loob ng sasakyan. Iniwan ang lahat ng pait sa likuran, habang ang isang lihim na mundo ang naghihintay na buksan ko. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang malalim na dagat na bumabalot sa aking buong pagkatao. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ang madilim na kalsada mula sa Tagaytay, pinagmamasdan ko ang mga patak ng ulan sa bintana na tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng aking mga mata. Sa loob ng sasakyang ito, amoy katad at mamahaling pabango. Malayo sa amoy ng mga bulaklak sa simbahan na ngayon nagpapaalala lamang ng aking kabiguan. Miss Navarro, Chief, okay lang po ba kayo? Ang mahinang tanong ni Attorney Valeriano habang nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, isang tono na hindi ko kailanman narinig mula kay Rafael o sa pamilya nito. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay upang punasan ang natitirang bahid ng maskara sa aking pisingi. Ang bawat hapos sa aking balat ay tila pagbabalat kayo mula sa isang mahinang babae patungo sa isang taong matagal ko nang itinago. I'm fine, attorney. Pakikuha na lang ang tablet sa briefcase. Kailangan ko nang makita ang huling satellite imaging ng Benguet. Nang iabot niya ang device, ang liwanag nito ay tumama sa aking muka. Naglalantad sa determinasyong unti-unting pumapalit sa sakit. Sa loob ng 3 taon, naging masunuring asawa ako. Itinago ko ang aking mga parangal, ang aking mga research papers, at ang katotohanang ako ang utak sa likod ng mga estratehiyang nagligtas sa mga komunidad mula sa sakuna. Ginawa ko yon dahil akala ko ay sapat na ang pag-ibig ni Rafael upang punan ang puwang sa aking puso. Akala ko, sapat ng maging asawa lang ng isang magiting na tuwang taha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nagkamali ako. Ang ginto na kusang nagpakababa ay itinuring na lang putik. Chief, ayon sa aming intel, ang Manalo Mining Corporation, ang kumpanya ng pamilya ni Celine, ay patuloy sa kanilang operasyon sa kabila ng cease and desist order, paliwanag ni attorney. Minamanipula nila ang mga geological reports upang magmukhang ligtas ang lugar. Pero ayon sa inyong prediksyon noong nakaraang buwan, ang fault line sa Benguet ay nagpapakita na ng hindi normal na paggalaw. Tinitigan ko ang mga graph at mapa sa screen. Ang mga pulang linya na nagmumula sa bundok ay tila mga ugat na puno ng lason. Ang bawat numero, ang bawat datos ay nagsasabi ng iisang bagay. Isang malaking trahedya ang nagbababadya. At ang mas masakit, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay
ay ang siyang nagpoprotekta sa pamilyang nagluluto ng kapahamakan para sa libu-libong tao. Nabulag siya. Bulong ko sa aking sarili. Nabulag si Rafael ng utang na loob at ng maling akala na si Celine ay isang inosenteng biktima. Hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang kailangan ng proteksyon ay ang siyang may hawak ng mitsa ng isang bomba. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at modernong gusali sa Fort Bonifacio. Walang signage ang gusali, ngunit ang bawat gwardiyang nakatayo sa labas ay agad na sumaludo nang makita ang aming sasakyan. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme at mga tekniko. "Welcome back, Consultant Navarro," ang bati ng isang general na lumapit sa akin. "The Situation Room is ready." Ang Secretary of National Defense ay nasa kabilang linya at naghihintay ng inyong final assessment. Naglakad ako sa gitna ng hallway. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng digmaan. Wala na ang Alfia na nagluluto ng paboritong ulam ni Rafael habang naghihintay sa wala. Wala na ang Alfia na yumuyuko sa bawat pang-iinsulto ni Doña Aurora. Pumasok ako sa loob ng Situation Room, kung saan nakapaligid ang mga malalaking screen na nagpapakita ng real-time data mula sa buong bansa. Sa gitna ng mesa ay ang blueprint ng Benguet mining site. Hinawakan ko ang laser pointer at itinuro ang gitnang bahagi ng bundok. The soil saturation is at its peak dahil sa walang tigil na ulan. Ang illegal tunnels na ginawa ng Manalo Mining ay nagsilbing mga imbakan ng tubig na nagpapahina sa pundasyon ng buong barangay sa ibaba. Ang aking boses ay buo at puno ng otoridad. Hindi na ito usapin ng kung mangyayari ang satlo. Ito ay usapin na lamang ng kailan. Ngunit sa kabila ng aking profesionalismo, isang bahagi ng aking puso ang pilit na kumikirot. Alam kong sa bawat hakbang na gagawin ko upang isiwalat ang katotohanan, mas lalong lalayo ang mundo ko sa mundo ni Rafael. Ngunit ito ang kailangang gawin. "Attorney?" tawag ko habang nananatiling nakatitig sa mapa. Ilabas ang lahat ng lihim na dokumentong nakuha natin tungkol sa Manalo Mining. I want their assets frozen. I want them to realize that their power cannot buy the safety of the people. "And what about Colonel Ilustre, Chief?" tanaw ng abogado. Kasama ang pangalan niya sa mga security detail na nagbabantay sa perimeter ng mitiin ni Celine. Sandali akong napatigil. Ang imahe ni Rafael na nakatayo sa simbahan, tinalikuran ako para sa isang tawag ni Celine, ay muling naglaro sa aking isipan. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit nayu'y hinaluan na ito ng isang malamig na determinasyon. Kung pipiliin niyang manatili sa panig ng kasinungalingan, hayaan ninyo siyang malunod kasama nila. Ang aking huling pahayag bago ako lumingon sa screen. Isang notification ang biglang lumitaw sa isa sa mga monitor. Isang emergency signal mula sa seismic sensor sa Benguet. Isang malakas na pagyanig ang naitala. Hindi mula sa lindol, kundi mula sa isang bumigay na pundasyon sa ilalim ng lupa. Ang simula ng pagguho ay hindi na mapipigilan. Ang bawat hininga ng malamig na hangin sa Benguet ay tila isang banayad na haplos na humihilom sa mga sariwang sugat na iniwan ng Tagaytay. Dito, kung saan ang mga ulap ay tila kayang abutin ng mga kamay, natagpuan ko ang pansamantalang katahimikan na matagal lang ipinagkait sa akin. Ngunit alam ko, ang katahimikang ito ay balat kayo lamang ng isang nagbabadyang unos. Nakasakay ako sa isang lumang jeep na bumabaybay sa Matarik at palikuli kong daan patungo sa Sitio Pag-asa. Ang amoy ng basang lupa at mga pino ay malayo sa amoy ng mga mamahaling pabango at usok ng lungsod. Nakasuot ako ng simpleng cargo pants, bota at isang makapal na jacket. Malayo sa imahe ng babaeng nakasuot ng puting sutla na iniwan sa harap ng dambana. Dito, hindi ako si Mrs. Ilustre. Dito, ako ay si Alfia, ang anak ng lupa na marunong makinig sa bawat bulong ng kabundukan. "Naku, Mamaltia, mabuti naman at napadpad kayo rito." Ang masayang bate ni Nanay Rosa,
ang may-ari ng maliit na karinderya kung saan ako pansamantalang tumitigil. Iniabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na kape na gawa sa barako at isang platitong kamote. Kulang na lang ay mag-alay kami ng dasal para may dumating na eksperto rito. Nitong mga nakaraang gabi kasi, tila hindi mapakali ang mga aso sa paligid. At ang tubig sa bates, biglang lumabo. Tipid akong ngumiti habang hinahawakan ang mainit na tasa. Ang init nito ay dahan-dahang gumagapang sa aking naninigas na mga daliri. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Rosa. Titingnan natin kung anong nangyayari sa itaas ng bundok. Sa bawat subo ko ng simpleng pagkain, naalala ko ang mga maranging hapunan sa mansyon ng mga ilustre, kung saan kailangan kong bantayan ang bawat galaw ko dahil sa mapanghusgang mata ni Doña Aurora. Dito, sa harap ng isang matandang babaeng may magaspang na kamay, ngunit may busilak na puso, nararamdaman ko ang tunay na pagtanggap. Matagal ko nang hinahanap. Ang pakiramdam na ako ay kapaki-pakinabang, hindi dahil sa aking apelyido, kundi dahil sa aking kakayahan. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha ko ang aking kagamitan at nagsimulang maglakad patungo sa bukana ng minahan ng mga manalo. Habang palayo ako sa komunidad, ang ganda ng kalikasan ay unting napapalitan ng bakas ng kasakiman. Ang mga puno ay pinatumba, at ang balat ng bundok ay tila binalatan ng buhay upang makuha ang gintong nasa loob nito. Inilabas ko ang aking seismic sensor at itinatama ito sa lupa. Ang bawat pagtibok ng makina ay nagpapakita ng isang nakababahalang resulta. Ang vibration sa ilalim ay hindi normal. Dahan-dahan akong lumapit sa isang matarek na bahagi ng bundok, malayo sa mga gwardiyang nakabantay sa main gate. Doon, sa likod ng mga makakapal na talahib, natagpuan ko ang aking kinatatakutan. Isang malaking bitak sa lupa, isang guhit ng kamatayan na may habang halos 50 metro. Ang bitak na ito ay hindi lamang basta guhit. Ito ay senyales na ang buong pundasyon ng bundok ay dahan-dahan ng kumakalas. Ipinasok ko ang aking kamay sa siwang ng lupa at naramdaman ko ang labis na saturation ng tubig. Ang lupa ay tila naging malapot na putik na handang dumaloy sa anumang sandali. Diyos ko, bulong ko habang nanunuyo ang aking lalamunan. Ang Manalo Mining ay hindi lamang naghuhukay. Nilulunod nila ang sarili nilang pundasyon sa pamamagitan ng maling drainage system. At sa ibaba ng bitak na ito, matatagpuan ang paaralan at ang simbahan ng Sitio Pag-asa. Biglang umihip ang isang malakas na hangin, kasing lamig ng yelo, at ang kalangitan na kanina lang ay asul ay biglang nabalot ng makakapal at maitim na ulap. Ang mga ibon ay nagsimulang magliparan palayo sa bundok, tila nagmamadaling tumakas sa isang panganib na sila lamang ang nakakaramdam. Kinuha ko ang aking radyo upang tawagan ang central office. Ngunit tanging static lamang ang naririnig ko. Ang signal ay tila hinaharangan ng isang bagay, o baka naman sinasadyang putulin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng fatigue uniform, nakatayo sa tapat ng opisina ng minahan. Kahit malayo, kilala ko ang tindig na iyon. Si Rafael. Narito siya, nakikipagkamay sa ama ni Celine, habang ang lupang tinatapakan nila ay unt-unti ng bumibigay. Naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisingi. Hindi ito tulad ng ambon sa Tagaytay noong araw ng aking kasal. Ang ulan na ito ay mabigat, marahas, at puno ng babala. Ang bawat patak na bumabagsak sa lupa ay tila nagpapabilis sa orasan ng kamatayan. Tiningnan ko muli ang bitak sa aking paanan. Isang maliit na bato ang dahan-dahang nahulog sa kailaliman nito, at ang tunog ng pagbagsak nito sa kailaliman ay tila isang huling hudyat. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan kong iligtas ang mga taong ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang muling pagharap sa lalaking humasak sa aking puso, sa gitna ng isang kalamidad na walang pinipiling biktima. Hindi ko alam na ang katahimikan pala ay may sariling ingay. Iyan ang tanging nasa isip ni Rafael habang nakaupo sa tabi ng kama ni Celine sa loob ng isang marangyang private suite sa ospital.
Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng isang sundalong patungo sa kanyang huling hantungan. Walang tunog ang bawat segundo, ngunit sa loob ng kanyang ulo, ang bawat pagpitik nito ay tila isang sumbat na hindi niya matakasan. Rafael, ang sakit pa rin ng ulo ko. Parang hindi ko kayang tumayo. Ang mahinang boses ni Celine ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Hawak ni Celine ang kanyang kamay, mahigpit. Tila ba ito ay isang angkla na ayaw niyang pakawalan. Mabuti na lang at dumating ka sa simbahan. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Tiningnan ni Rafael ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Nakasuot ito ng puting gown ng ospital, maputla ang mukha, at tila ba isang marupok na bulaklak na kailangang protektahan. Ngunit sa unang pagkakataon, parang may mali. Napansin ni Rafael ang bahagyang pagniiti ni Celine nang makatanggap ito ng mensahe sa kanyang telepono. Isang ngiting mabilis na nawala nang tumingin siyang muli rito. I have to go to Benguet tomorrow, Celine, ang malamig na sabi ni Rafael. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. May utos ang headquarters. Ang sitwasyon sa bundok ay nagiging delikado dahil sa bagyo. Pero paano ako? Paano kung sumpungin ulit ako ng panic attack? Ang boses ni Celine ay naging matinis, puno ng pilit na takot. Rafael, si Papa ay abala sa minahan. Ikaw lang ang inaasahan ko. Hahayaan mo ba akong mag-isa pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng pamilya ko para sa iyo? Ito na naman, ang salitang sakripisyo. Ang utang na loob na tila isang kadenang nakapulupot sa leeg ni Rafael mula pa noong bata siya. Ngunit sa gabing ito, ang bigat ng kadenang iyon ay tila mas masakit kaysa sa dati. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang malakas na ulan na humahampas sa salamin. Naalala niya ang mukha ni Althea bago siya lumisan sa simbahan. Ang mga mata nitong puno ng sugat, ang labi nitong nanginginig, ngunit tumangging lumuha sa harap ng maraming tao. Sa bawat gabi na lumilipas simula noong araw na iyon, ang imahe ni Althea ay tila isang multong bumabalot sa bawat sulok ng kanyang paningin. Nang makatulog si Celine dahil sa gamot, nagpa siya si Rafael na bumalik sa kanilang bahay. Ang bahay na dapat ay kanilang pagsasaluhan ni Althea bilang mag-asawa. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakabibing-ing katahimikan. Ang amoy ng sampagita na palaging inilalagay ni Althea sa plorera ay wala na. Pinalitan ng amoy ng alikabok at pangumulila. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kama ay maayos na nakatiklop. Ang bawat unan ay nasa tamang lugar. Ngunit ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang iniwan. Pinuksan niya ang cabinet at doon niya napansin ang kawalan. Wala na ang mga damit ni Althea. Wala na ang kanyang mga libro. Ang tanging natira ay ang amoy ng kanyang shampoo na tila nananatili pa rin sa hangin, isang masakit na paalala ng kanyang pagkukulang. Habang inililigpit niya ang ilang gamit ni Celine na naiwan sa sala noong nakaraang linggo, may isang bagay na nahulog mula sa isang paper bag, isang tumpok ng mga punit-punit na papel. Napakunot ang noo ni Rafael. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito. Ang mga papel ay may pamilyar na sulat kamay, ang maliliit at maayos na letra ni Althea. Inayos niya ang mga piraso sa ibabaw ng mesa. Tila ba bumubuo ng isang masakit na puzzle? Iyon ay mga pahina mula sa personal na talaarawan ni Althea. Gusto kong sabihin sa kanya na nakakuha ako ng scholarship para sa aking doctorate. Pero natatakot ako na baka isipin niyang masyado akong abala para maging asawa niya. Hahayaan ko na muna ang aking pangarap, basta't makita ko siyang masaya sa kanyang tungkulin. Ngayon ang anibersaryo natin, pero tumawag si Celine. Sabi niya ay natatakot siya sa kidlat. Iniwan ako ni Rafael sa gitna ng hapunan. Kumain ako ng mag-isa, habang ang cake na inihanda ko ay dahan-dahang natutunaw, katulad ng aking pag-asa. Sana bukas, ako naman ang makita niya. Sana bukas,
hindi na ako ang pangalawa. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ni Rafael. Hindi niya alam, hindi niya kailanman naisip na sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagiging matuwid at pagtanaw ng utang na loob ay naging isang dahan-dahang pagpatay sa kaluluwa ng babaeng pinakamahal niya. Ngunit ang mas nagpakulo sa kanyang dugo ay ang huling piraso ng papel. Isa itong sulat mula sa kumpanya ng pamilya ni Celine na hinarang ni Celine at hindi kailanman nakarating kay Alfia. Isang sulat ng pagbabanta na nagsasabing, manahimik ka tungkol sa mga butas sa bundok kung ayaw mong mawala ang asawa mo. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang hawak ang mga punit na papel. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang akala tungkol sa kahinaan ni Celine at pagiging matatag ni Althea ay gumuho sa isang saglit. Ano itong ginawa ko? Ang paos na tanong niya sa sarili, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa mesa, nababasa ang mga sulat ni Althea. Ano itong winasak ko? Sa labas, ang kulog ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Isang galit na babala mula sa kalangitan. Alam ni Rafael na kailangan niyang mahanap si Althea. Hindi para humingi ng tawad, dahil alam niyang hindi siya karapat-dapat, kundi upang protektahan ito mula sa panganib na siya mismo ang nagpahintulot na mangyari. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapa ng Benguet na nasa kanyang mesa, isang malaking pulang marka ang nakalagay sa Sitio Pag-asa. Ang lugar kung saan naroon ang pinakamalaking bitak sa lupa. At ayon sa huling ulat ng military intelligence, iyon ang huling lokasyon kung saan nakita ang sasakyan ni Althea bago tuluyang nawala ang komunikasyon sa lugar. Ang pinakamahirap na gisingin ay ang taong nagtutulog-tulugan dahil sa silaw ng ginto. Ito ang tanging nasa isip ko habang nakatayo sa harap ng opisina ng Manalo Mining Corporation. Ang ulan ay hindi na lamang basta patak. Ito ay naging isang mabigat na kurtina ng tubig na tila gustong lunurin ang buong Benguet. Ang hangin ay humahagupit, sumisipol sa pagitan ng mga pino, dala ang amoy ng basang lupa, at ang panganib na tanging ako lamang ang nakakabasa sa bawat paggalaw ng karayom sa aking seismic monitor. Pilit kong binuksan ang pintong gawa sa mabigat na salamin. Sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon at ang mapang-aping tingin ni Don Manuel Manalo, ang ama ni Celine. Nakaupo siya sa kanyang malawak na mesa, hawak ang isang baso ng mamahali na alak, tila ba hindi niya naririnig ang galit na langit sa labas. Miss Navarro, o dapat ko bang sabihing, dating, Mrs. Ilustre? Ang kanyang boses ay puno ng pangumutya. Anong ginagawa ng isang abandonadang asawa sa loob ng aking opisina sa gitna ng ganitong panahon? Kung pera ang kailangan mo dahil iniwan ka ng manugang ko, sabihin mo lang. My daughter is very generous to those who know their place. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ako narito para sa pera ninyo, Don Manuel. Narito ako bilang kinatawan ng National Geological Authority. Ang inyong drainage system sa Sector 7 ay bumigay na. Ang lupa sa itaas ng Sitio Pag-asa ay hindi na stable. Kapag hindi ninyo itinigil ang operasyon at inilikas ang mga tao sa loob ng 2 oras, isang malaking satlo ang lalamon sa buong barangay. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Isang tunog na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa kulog sa labas. Geological Authority? You? Althea, huwag kang magpatawa. Ikaw ay isang simpleng babaeng galing sa putikan na pinalad lang na makapasok sa pamilya Ilustre. At ngayon, dahil itinapon ka na, gumagawa ka ng kwento para sirain ang negosyo namin? I have experts, Althea. Real experts with foreign degrees. And they say the mountain is safe. Ang mga expert ninyo ay binayaran ninyo para magsinungaling. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng otoridad na hindi niya inaasahan. I have the real-time data.
Ang bundok ay hindi na humihinga, Don Manuel. Ito ay dumadaloy na. Bawat segundo na pinapanatili ninyo ang mga tao sa ilalim ay isang krimen. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga security ko. At huwag mong kalimutan, ang asawa mo, ay, dating asawa pala, ang siyang namumuno sa perimeter security rito. Gusto mo bang siya mismo ang kumaladkad sa'yo palabas sa putikan? Lumabas ako ng opisina na nanginginig sa galit at takot. Ang kawalan ng pakiramdam ng mga taong ito ay mas nakamamatay kaysa sa anumang sakuna. Takbo-lakad akong bumalik sa Sitio Pag-asa. Habang binabaybay ko ang madulas na daan, nakita ko ang isang maliit na batang lalaki, si Junjun, ang apo ni Nanay Rosa. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno, yakap-yakap ang isang maliit na aso, habang ang tubig sa kalsada ay abot na hanggang sa kanyang bukong-bukong. Ma'am Althea, sabi po ni Lola, alis na raw po ba tayo? Ang tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng takot. Ang bundok po kasi parang umiiyak. Naririnig ko po ang mga bato sa loob, parang nagkakagulo. Lumuhod ako sa harap niya. Binaliwala ang putik na dumidikit sa aking jacket. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na balikat. Opo, Junjun, sasabihin mo kay Lola na mag-impake na ng pinaka-importanteng gamit. Lalayo tayo rito, ha? Pangako, hindi kayo pababayaan ni Ma'am Althea. Ang makita ang pag-asa sa mata ng isang bata sa gitna ng kawalang katiyakan. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong ang oras ay mabilis na nauubos. Biglang ngiyanig ang lupa. Hindi ito ang mabilis na pagyanig ng lindol, kundi isang mabagal at malalim na pag-ugong mula sa kailaliman, tila isang higanting naghihikab at naguunat ng katawan. Ang tunog ng mga bumibigay na ugat ng puno sa ilalim ng lupa ay tila mga putok ng baril na sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Inilabas ko ang aking radyo. Sa wakas, may isang signal na pumasok. Mayday! Mayday! This is Consultant Navarro. Sector Pito is failing. I repeat, the crown of the slope is moving. Consultant Navarro? Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na kabisado ng bawat hibla ng aking puso. Si Rafael. Althea, anong ginagawa mo riyan? Ang utos ay isecure ang minahan, hindi ang barangay. Rafael, makinig ka! Ang sigaw ko sa gitna ng malakas na ulan. Walang pakialam ang bundok sa utos ninyo. Ang Sitio Pag-asa ay nasa direktang dinaraanan ng debris flow. Kapag hindi mo dinala ang mga truck mo rito para ilikas ang mga tao, magiging libingan ang lugar na ito sa loob ng ilang minuto. Selena's here, Althea. She's at the site office. She's terrified. Ang sagot ni Rafael. Puno ng kalituhan at ang dati niyang bulag na proteksyon. Sinasabi ni Don Manuel na nanggugulo ka lang daw dahil sa galit mo sa amin. Mamamatay ang mga tao rito, Rafael. Mamamatay sila dahil sa katangahan mo. Ang huling sigaw ko bago tuluyang naputol ang signal. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila tuluyang bumagsak. Isang nakabibinging tunog ng pagguho ang nanggaling sa tuktok ng bundok. Ang dilim ay naging ganap, at sa gitna ng kawalan ng liwanag, naramdaman ko ang paggalaw ng lupang aking kinatatayuan. Ang bitak na nakita ko kanina ay hindi na lamang guhit. Ito ay naging isang malawak na bibig na handang lumamon sa lahat ng bagay na madaanan nito. At sa dulo ng kalsada, nakita ko ang ilaw ng isang sasakyang mabilis na papunta sa aking direksyon. Ang sasakyan ni Rafael, na tila huli na para sa lahat. Ang bawat ungol ng bundok ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Isang tunog na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa anumang kulog na narinig ko sa aking buong buhay. Ang lupa na dati ay matatag at pinagkukunan ng buhay, ay naging isang dambuhalang ilog ng putik, bato, at mga natumbang puno na walang pakundangan sa paglamon sa lahat ng madadaanan nito. Takbo! Sa mataas na bahagi! Huwag lilingon!
Ang sigaw ko habang bitbit ko sa aking kaliwang braso si Junjun at ang aking kanang kamay naman ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig na bisig ni Nanay Rosa. Ang ulan ay tila naging mga latigo na humahampas sa aming mga likuran. Ginagawang mahirap ang bawat hakbang sa madulas na putikan. Naririnig ko ang lagutok ng mga nababaling pino sa itaas. Ang tunog ng mga bahay na tila mga laruang papel na nilalamukot ng hindi nakikitang kamay. Sa gitna ng kadiliman, ang tanghing nagbibigay ng liwanag ay ang mga kidlat na panandaliang naglalantad sa lawak ng pagkawasak. Sa dulo ng kalsada, sumulpot ang mga naglalakihang ilaw ng mga military truck. Ang tunog ng kanilang mga makina ay tila nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng desperasyon. Huminto ang nangungunang sasakyan at bumaba ang isang grupo ng mga sundalo. Sa pangunguna ng isang lalaking pamilyar, ang bawat galaw sa aking mga mata. Si Rafael, naka-full combat gear siya. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng tensyon. Ngunit sa pagbaba niya, ang kanyang mga mata ay agad na naghanap sa paligid hanggang sa magtama ang aming paningin. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga, ang pagkagulat na makita ako sa gitna ng panganib, suot ang aking reflectorized vest at ang aking mga kagamitang pang-geologist. "Athea!" ang sigaw niya. Tangka siyang lalapit sa akin, ngunit agad akong nagtaas ng kamay upang patigilin siya. "Colonel Illustre, huwag kang lalapit sa bahaging yan. Ang slope stability ay nasa 0% na. Iatras mo ang mga truck sa layong 300 metro mula sa paanan ng bundok." Ang aking boses ay hindi na ang boses ng asawang nagsusumamo. Ito ay boses ng isang eksperto na naguutos sa gitna ng giyera. Napatigil si Rafael. Ang kanyang mga tauhan ay nagkatinginan, tila naghihintay ng kanyang kumpas. Nakita ko ang kalituhan sa kanyang mga mata. Ang Althea na kilala niya ay ang babaeng mahinhin. Ang babaeng laging nasa kanyang likuran. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang siyang nakakaalam kung saan ligtas tumapak sa gitna ng kamatayan. "Sino siya, sir?" tanong ng isang batang sundalo. "Siya ang consultant ng NGA," ang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng paghanga at matinding pagsisisi. "Sundin ang utos niya. Iatras ang mga truck. I-deploy ang rescue team sa direksyong itinuturo niya." Sa gitna ng unos, sa gitna ng putik na sumisira sa aking pangkasal na alaala, nakatayo ako ng may danggal. Hindi ako kailangang iligtas ni Rafael. Ako ang siyang magliligtas sa kanila. "Rafael, makinig ka," sabi ko nang makalapit siya sa ligtas na distansya. Ang aming mga muka ay basang-basa ng ulan. Ang aming mga hininga ay naghahalo sa lamig ng hangin. Ang kumpanya ng mga manalo ay nagtayo ng isang bunker sa ilalim ng site office. Naroon si Celine at ang kanyang ama. Akala nila ay ligtas sila roon, pero hindi nila alam na ang bunker na yon ang magiging bitag nila dahil sa hydrostatic pressure. "Anong ibig mo sabihin?" tanong ni Rafael. Ang kanyang muka ay namutla. "Lulubog ang bunker sa loob ng 30 minuto kapag bumigay ang pangalawang layer ng bundok. Kailangan silang mailabas bago mangyari iyon. Pero hindi ninyo pwedeng gamitin ang main road. Kailangan ninyong dumaan sa likod ng ridge, sa matigas na bahagi ng bato." Kinuha ko ang aking laser pointer at itinuro ang isang madilim na bahagi ng bundok na tila hindi nagagalaw ng satlo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paghawak ni Rafael sa aking balikat. Isang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngunit ngayon ay tila isang paalala na lamang ng distansyang namamagitan sa amin. "Althea, bakit mo ito ginagawa?" ang mahina niyang tanong, sapat lamang upang marinig ko sa gitna ng ingay ng ulan. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, pagkatapos ng lahat ng pagkukulang ko," tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa loob ng mga matang yon, nakita ko ang isang taong nawawala, isang taong nabulag ng maling katapatan. "Ginagawa ko ito dahil ito ang tama, Rafael. Hindi dahil sa'yo, at hindi dahil sa kanila.
Ginagawa ko ito dahil ang lupa ay hindi marunong magsinungaling at ang buhay ng mga tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang galit. Biglang nginginig ang paligid ng isang malakas na tunog ng pagkabali. Isang tunog na mas malakas kaysa sa nauna. Ang pangalawang layer ng bundok ay nagsimula ng kumilos. Sa di kalayuan, nakita ko ang site office ng mga manalo, kung saan naroon si Celine, na dahan-dahang nihiwalay sa pundasyon nito. Isang matinis na tili ang narinig mula sa radyo ni Rafael. Ang boses ni Celine, puno ng matinding takot at desperasyon. "Rafael, tulungan mo kami! Ang tubig! Pumapasok ang tubig sa loob! Hindi namin mabuksan ang pinto!" Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng gabay. Sa unang pagkakataon sa aming buhay, ang tuangta na laging may sagot sa lahat ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng dilim. "Pumunta ka na," ang sabi ko, kasabay ng pagbitiw sa kanyang tingin. "Iligtas mo siya, Rafael. Yan naman ang palagi mong ginagawa, di ba?" Habang tumatakbo si Rafael kasama ang kanyang team patungo sa nasabing ridge, nanatili akong nakatayo sa gitna ng ulan. Pinagmamasdan ko ang kanyang anino na dahan-dahang nilalamon ng dilim, habang sa aking paanan, ang lupa ay patuloy na nanginginig. Tila isang babala na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi pa tapos. Ang unos ng katotohanan ay narito na, at walang sinuman ang makakatakas sa baha ng mga lihim na ngayoy unti-unti nang lumalabas sa ibabaw. Ang bawat hakbang sa makapal na putik ay tila isang pakikipagbuno sa isang dambuhalang linta na gustong humigop sa bawat lakas na natitira sa aking katawan. Ang amoy ng basang lupa, nabubulok na mga halaman, at ang matapang na amoy ng krudo mula sa mga rescue equipment ay humahalo sa malamig na hangin ng Benguet. Ngunit sa kabila ng pagod, ang aking isipan ay nananatiling matalas, kasing talas ng mga kagamitang pang-geology na nakasukbit sa aking baywang. "Dito! Huwag kayong dadaan sa kaliwa. Masyadong malambot ang pundasyon ng bahaging yan," ang sigaw ko sa mga sundalong kasama ni Rafael. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga heavy-duty flashlights ay nagtatama sa makapal na ulan. Lumilikha ng mga parang espada ng liwanag na humahati sa kadiliman. Nakita ko si Rafael na naghihirap sa paghila ng isang hydraulic cutter. Ang kanyang mukha na dati ay laging malinis at kagalang-galang ay puno na ngayon ng putik. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit sa tuwing titingin siya sa akin, may isang uri ng takot at pagkamangha na hindi ko dati nakikita noong kami pa ay magkasama sa iisang bubong. "Althea, ang bunker, hindi namin mabuksan ang main hatch. Masyadong malakas ang presyo ng tubig sa labas," ang sigaw ni Rafael habang hinihingal. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay na may suot na tactical gloves ay bahagyang humawak sa aking braso upang balansihin ang sarili sa madulas na lupa. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang pagkakahawak. Ang haplos na iyon, na dati ay sapat na upang pakalmahin ang aking mundo, ay tila isang kuryenteng nagpapaalala sa akin ng bawat gabing iniwan niya akong mag-isa. "Colonel, gamitin ninyo ang inyong sentido común." Ang malamig kong tugon habang inilalabas ang aking digital map. "Huwag ninyong pilitin ang pinto. Ang bunker na yan ay dinisenyo na mag-lock kapag naramdaman ang external pressure. Kung pipilitin ninyo, mas lalong sisikip ang mechanical lock sa loob. Kailangan ninyong i-release ang air pressure mula sa ventilation shaft sa gawing likod." "Ventilation shaft? Pero natabunan na yon ng debris," ang sagot ng isa sa kanyang mga tauhan. "Iyan ang dahilan kung bakit ako narito," sabi ko, habang itinuturo ang isang bahagi ng lupa na tila walang pinakaiba sa iba pang tumpok ng putik. Sa ilalim ng 3 talampakang putik na yan, naroon ang release valve. Hukayin ninyo yan ng maingat. Kapag narinig ninyo ang singaw ng hangin, dun pa lamang ninyo pwedeng buksan ang pinto. Napatitig sa akin si Rafael. Nakita ko ang paglunok niya. Ang pagtataka kung paano naging ganito katalas ang babaeng akala niya ay tagapagluto lamang ng kanyang almusal.
Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Alfia? Hindi mo man lang nabanggit sa akin na ganito kalalim ang alam mo sa site na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Hindi mo tinanong, Rafael. Masyado kang abala sa pakikinig sa mga kwento ni Celine tungkol sa kanyang takot sa dilim. Kaya hindi mo napansin na ang asawa mo ay ang siyang gumagawa ng geological risk assessment para sa buong rehiyong ito. I was the secret consultant of your father's agency, Rafael. The very person you were ordered to protect is the person you treated as a ghost in your own home. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Rafael. Tila ba ang bawat salita ko ay isang saksak sa kanyang dangal bilang asawa at bilang sundalo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matinis na tunog ng pag-init mula sa radyo ang muling bumasag sa katahimikan. Rafael! Ang tubig! Abot na sa balikat namin! Hindi na makahinga si Papa! Ang boses ni Celine ay puno ng histerya. Isang tunog na dati ay nagpapatakbo kay Rafael. Ngunit ngayon ay tila nagdudulot lamang ng bigat sa kanyang dibdib. Gawin ninyo ang sinabi ko, ngayon na! Ang utos ko sa mga sundalo. Sa gitna ng putikan, nagsimulang maghukay ang mga tauhan ni Rafael. Ang bawat galaw ay puno ng tensyon. Ang makitang ang bawat desisyon ko ang nagdidikta sa buhay at kamatayan ng mga taong nagpahirap sa akin. Ngunit walang kagalakan sa aking puso. Tanging ang bigat ng responsibilidad na hindi ko pwedeng talikuran. Habang naghihintay, dahan-dahang lumapit si Rafael sa akin. Ang ulan ay tila bahagyang humina, ngunit ang dilim ay nananatiling siksik. Althea, pagkatapos nito, pagkatapos nating mailigtas sila, kailangan nating mag-usap. Marami akong gustong itanong. Marami akong gustong ihingi ng tawad. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali sa loob ng isang gabi. Ngunit bago ako makapagsalita, ang lupa sa ilalim ng aming mga paanan ay muling yanig ng isang malakas at malalim na pag-ugong. Hindi ito galing sa bunker. Ito ay galing sa itaas. Ang ituktok ng bundok na tila hindi pa tapos sa kanyang pagnangalit. Secondary slide! Ang sigaw ko habang tinitingnan ng aking monitor na biglang nagwala. Rafael, ang itaas na bahagi ng ridge. Pabagsak ito sa mismong kinaroroonan ng bunker. Sa sandaling yon, ang tunog ng papalapit na malalaking bato at rumaragas ang putik ay tila isang mabilis na tren na walang preno. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Rafael, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Tumakbo ka na, Althea! Umalis ka na rito! Ang sigaw niya habang pilit akong tinutulak patungo sa ligtas na bahagi. Habang siya naman ay nananatili sa tapat ng pinto ng bunker, sinusubok ang buksan ito para sa babaeng naging dahilan ng aming paghihiwalay. Ang huling nakita ko bago ang malaking bugso ng putik ay ang kamay ni Rafael na pilit inaabot ang ventilation valve. Habang ang anino ng dambuhalang landslide ay tuluyan ng lumamon sa liwanag ng kanyang flashlight. Ang dagundong ng bundok ay tila galit ng isang dambuhalang nagising mula sa mahabang pagkakahimlay. Hindi ito ang mabilis na pagyanig na natatapos sa ilang segundo. Ito ay isang mabagal at marahas na pagnangalit ng kalikasan na tila gustong burahin ang lahat ng bakas ng tao sa ibabaw nito. Ang putik na rumaragasang pababa mula sa ridge ay tila isang itim na kumot na walang pinipiling tatakpan. Rafael, iwan mo na yan! Takbo! Ang sigaw ko. Ang boses ko ay halos malunod sa ingay ng ulan at sa pagbagsak ng mga naglalakihang bato. Nakita ko ang figura ni Rafael sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay duguan na sa pilit na pag-ikot sa kinalawang na release valve ng ventilation shaft. Hindi siya natinag, kahit na ang putik ay abot na sa kanyang mga tuhod. Sa sandaling yon, nakita ko ang isang bahagi ni Rafael na minahal ko noon, ang kanyang katapatan sa tungkulin. Kahit na ang tungkuling yon ay ang iligtas ang mga taong
hindi nararapat sa kanyang sakripisyo. Isang malakas na singaw ng hangin ang lumabas mula sa valve. Ang hudyat na nagpantay na ang pressure sa loob at labas. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Rafael ang main hatch ng bunker. Kasabay nito ang pagagos ng tubig palabas at ang paglabas ni na Don Manuel at Celine, na kapwa nanginginig sa takot at basang-basang ng maruming tubig. Rafael! Salamat sa Diyos! Akala ko mamamatay na kami! Ang histerikong sigaw ni Celine habang yumayakap ng mahigpit sa leeg ni Rafael. Kahit sa gitna ng putikan at kamatayan, ang kanyang boses ay meron pa ring tono ng pag-angkin. Tila ba gusto niyang ipaalala sa akin na siya pa rin ang biktima na kailangang iligtas. Wala nang oras! Kailangang lumikas sa ridge! Ang utos ko habang mabilis na lumalapit sa kanila. Rafael, dalhin mo ang mga tauhan mo sa gawing kanan. Don Manuel, sumunod kayo sa mga sundalo. Tumingin sa akin si Celine. Sa gitna ng kanyang takot, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ako ang nagbibigay ng utos. Ang kanyang pasasalamat kay Rafael ay biglang napalitan ng isang lihim na pot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na pagguho ng lupa sa aming likuran ang nagpabilis sa aming pagkilos. Dinala namin sila patungo sa isang mas matatag na bahagi ng bundok. Habang umaakyat kami, naramdaman ko ang bawat hapdi sa aking mga binti, ang makitang ang aking kaalaman at ang aking pagtayo nang matuwid ang siyang nagligtas sa mga taong naging dahilan ng aking pagluha. Isang malalim na kapayapaan ang nanahan sa aking dibdib dahil napatunayan ko sa aking sarili na mas malaki ang aking pagkatao kaysa sa kanilang kasamaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Sa gitna ng kaguluhan, habang tumatawid kami sa isang makitid na bahagi ng daan, na malapit sa isang malalim na bangin, nagkaroon ng muling pagyanig. Nadula si Don Manuel at muntik ng mahulog, kaya't agad siyang tinulungan ni Rafael at ng iba pang mga sundalo. Naiwan kaming dalawa ni Celine sa isang bahagi ng kalsada na unti-unti nang kinakain ng satle. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Althea. Ang gulong ni Celine sa gitna ng ingay ng hangin. Ang kanyang muka ay malapit sa akin, puno ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Akala mo ba ay mananalo ka dahil lang naging hero ka ngayon? Rafael belongs to me. Ang utang na loob niya sa pamilya ko ay hindi mababayaran ng kahit anong science mo. Hindi ito laro, Celine. Ang sagot ko, habang pilit na humahawak sa isang ugat ng puno. Buhay ang nakataya rito. Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka at sumunod. Ngunit imbes na sumunod, nakita ko ang isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko kailanman inaasahan sa gitna ng isang trahedya. Habang nakatalikod si Rafael at abala sa pag-alalay sa kanyang ama, naramdaman ko ang biglang pagtulak ni Celine sa aking balikat. Mabilis ang pangyayari. Nawalan ako ng balanse dahil sa madulas na putik. Ang aking paa ay sumablay sa gilid ng bangin. Naramdaman ko ang hanging humihigop sa aking katawan habang ang lupang aking tinatayuan ay tuluyan ng bumigay. Althea! Ang huling narinig kong sigaw ni Rafael na lumingon nang marinig ang aking munting tili. Ngunit huli na. Ang aking mga kamay ay walang mahawakan, kundi ang basang hangin at ang malamig na putik. Habang gumabagsak ako patungo sa dilim ng bangin, nakita ko ang mukha ni Celine sa itaas. Isang anino ng kasamaang nagwagi sa gitna ng unos. Althea! Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa gitna ng unos. Isang sigaw na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Rafael. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naputol nang makita niyang nilalamon ng kadiliman ng bangin ang babaeng tanging nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay. Sa isang saglit, ang ulan, ang putik at ang panganib ng satlo ay nawala ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang mawawalang anino ni Althea. Rafael, tulungan mo ako. Nadula siya, Rafael. Sinubukan ko siyang hawakan pero napakabilis ng pangyayari. Ang humihingal na boses ni Celine ang pumutol sa pananahimik ng gabi.
Nakahawak siya sa braso ni Rafael. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na inilalabas. Natatakot ako, Rafael. Baka tayo naman ang mahulog. Dahan-dahang lumingon si Rafael kay Celine. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng malasakit at utang na loob, ay ngayoy tila mga kristal na yelo sa lamig. Ang kidlat na gumuhit sa kalangitan ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ni Rafael ang bawat detalye sa mukha ng babaeng itinuring niyang kapatid. Nakita kita, Celine. Ang boses ni Rafael ay mahina, ngunit may bigat na mas matindi pa sa rumaragasang putik. Hindi siya nadulas. Nakita ko ang pagtulak ng mga kamay mo sa kanya bago ako lumingon. Napatigil si Celine. Ang kanyang pag-iyak ay biglang naputol, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay dahan-dahang nalagas sa harap ng lalaking matagal niyang nilinlang. Rafael, mali ang akala mo. Naguguluhan ka lang dahil sa takot. Tumahimik ka! Ang sigaw ni Rafael. Isang tunog na mas malakas pa sa kulog. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko gamit ang dilamang puno ng lason. Buong buhay ko, pinrotektahan kita dahil akala ko ay ikaw ang mahina. Pero ngayon ko na-realize, ikaw ang pinakamalaking panganib na nakilala ko. Hindi na hinintay ni Rafael ang anumang paliwanag. Kinuha niya ang isang rescue rope mula sa kanyang tactical vest at mabilis itong itinali sa isang matibay na ugat ng puno sa gilid ng kalsada. Wala siyang pag-aalinlangan, walang takot para sa sarili niyang buhay. Sir, masyadong mapanganib! Ang lupa ay patuloy pang gumuguho! Ang babala ng isa sa kanyang mga sundalo, si Mateo, na nakasaksi rin sa ginawa ni Celine. I don't care, Mateo! I-secure ninyo ang perimeter at bantayan ninyo ang babae niyan. Ang utos ni Rafael habang itinuturo si Celine. Huwag ninyo siyang hahayaang makaalis. Kapag nawala ang asawa ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito sa harap ng batas at ng buong bansa. Dahan-dahang bumaba si Rafael sa kailaliman ng bangin. Ang bawat dampi ng kanyang mga kamay sa basang lupa ay tila isang pakikibaka sa kamatayan. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Althea. Naalala niya ang bawat gabi na binaliwala niya ito, ang bawat araw na mas pinili niya si Celine kaysa sa babaeng nangako sa kanya ng katapatan sa harap ng Diyos. Althea! Sumagot ka, please! Althea! Ang pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay naninghinig na sa lamig at sa matinding pagsisisi. Sa ibaba ng bangin, sa gitna ng mga naglalakihang tipak ng bato at putik, nakakita siya ng isang puting reflectorized vest. Mabilis siyang bumaba hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng katawan ni Althea. Nakahiga ito sa ibabaw ng isang tumpok ng mga dahon, walang malay, at ang kanyang ulo ay may bakas ng dugo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng baril at sa pagdidisiplina ng mga sundalo, ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na pisingi ni Althea. Inilapit niya ang kanyang mukha sa ilong nito, naghihintay ng kahit kaunting hininga. Isang mahinang daloy ng hangin ang naramdaman niya. Buhay siya. Salamat sa Diyos. Althea, narito na ako. Hindi na kita iiwan muli, pangako. Ang bulong ni Rafael habang niyayakap ng mahigpit ang walang malay na katawan ng asawa. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan, bumabagsak sa mukha ni Althea na tila isang panalangin ng paghihilom. Ngunit sa itaas, ang mga sundalo ni Rafael ay nakarinig ng isa pang malakas na pag-ugong. Ang bahagi ng kalsada kung saan nakatayo si Celine at ang mga sundalo ay nagsisimula na ring mabetak. At si Celine, sa gitna ng desperasyon na huwag mahuli, ay mabilis na tumakbo patungo sa isa sa mga rescue vehicle, dala ang mga mahahalagang dokumento na ninakaw niya mula sa bunker. Ang labanan sa pagitan ng hustisya at kasamaan ay hindi pa tapos. Ngunit sa kailaliman ng bangin, isang pag-ibig na matagal ng kinalimutan
ang dahan-dahang muling nagigising sa gitna ng kamatayan. Hindi nababayaran ng isang salitang patawad ang mga gabing umiyak ako sa ilalim ng kumot habang hinihintay ang pag-uwi mo, Rafael. Ang boses ni Althea ay mahina, halos pabulong. Ngunit sa loob ng pansamantalang medical tent na itinayo sa ligtas na bahagi ng Benguet, ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Rafael. Nakahiga si Althea sa isang manipis na stretcher, may benda ang kanyang ulo at may mga gasgas ang kanyang mga braso. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita ng mata. Ang amoy ng antiseptic, basang lupa, at ang usok mula sa mga generator sa labas ay humahalo sa malamig na hangin. Nakaupo si Rafael sa isang maliit na silya sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot ni Althea. Gusto niyang hawakan ang kamay ng asawa. Gusto niyang haplusin ang pisngi nito. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang baka sa isang dampi niya ay tuluyan itong maglaho, katulad ng mga pangarap na kanyang sinira. Althea, narito na ako. Hindi na kita iiwan. Ang paos na sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at sa pigil na pag-iyak. Nakuha na namin ang mga ebidensya laban sa mga manalo. Celine will pay for what she did. Sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng hustisya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea habang nakatingin siya sa kisamay ng tent. Ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang pagkakahulog sa bangin. Hustisya? Rafael, ang hustisyang kailangan ko ay hindi nanggagaling sa kulungan. Ang hustisyang kailangan ko ay ang 3 taon na kinuha mo sa akin. Ang mga taon na itinuring mo akong anino dahil mas mahalaga sa iyo ang utang na loob sa ibang tao kaysa sa sumpa mo sa harap ng altar. Dahan-dahang itinigil ni Rafael ang kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Althea ay tila isang matalim na karayom na itinutusok sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang tulog na si Althea, ang mga hapon na hindi niya sinasagot ang mga tawag nito dahil abala siya sa pag-aalaga sa mga panic attack ni Celine. Naalala mo ba noong anibersaryo natin sa 2 taon? Ang tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Naghanda ako ng hapunan. Binili ko ang paborito mong wine. Pero tumawag si Celine dahil natatakot daw siya sa kulog. Iniwan mo ako sa gitna ng pagkain. Kinain ko ang lahat ng iyon ng mag-isa habang ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa akin. Doon ko natutunan na, sa buhay mo, Rafael, ako ay isa lamang dekorasyon na pwedeng iwanan kapag may mas kailangang iligtas. Althea, patawarin mo ako. Nabulag ako. Ang tanging nasabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Isang sandali ng hubad na katotohanan sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan, ngunit winasak ng maling desisyon. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang baso ng tubig at inilapit ito sa labi ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiting na thuing ta. Siya ay isang lalaking nagmamakaawa para sa isang pirasong pag-asa. Ngunit dahan-dahang iniwas ni Althea ang kanyang mukha. Ang bawat pag-aalaga ni Rafael na yon ay tila isang insulto sa lahat ng panahon na wala ito sa kanyang tabi. Huwag na, Rafael. Kaya ko ang sarili ko. Natuto akong tumayo ng mag-isa dahil doon mo ako sinanay. Ang sugat sa ulo ko ay gagaling, pero ang sugat ng kahapon, hindi ko alam kung may gamot pa para roon. Biglang bumukas ang pinto ng tent at pumasok si Mateo, ang kanang kamay ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, at ang kanyang uniforme ay basang-basa pa rin ng ulan. Sir, may problema po. Ang mabilis na ulat ni Mateo. Nakataka si Celine. Ginamit niya ang isa sa mga ambulansa habang abala ang lahat sa rescue operation. At ang mas masama, dala niya ang laptop na naglalaman ng lahat ng confidential geological data ni Miss Althea. Napatayo si Rafael. Ang kanyang muka ay biglang nagdilim. Ang galit na matagal niyang pinipigil ay tila sasabog na sa kanyang dibdib.
Tiningnan niya si Althea na ngayoy nakatingin na rin sa kanya nang may halong takot at pag-aalala para sa kanyang pinaghirapang trabaho. Hindi siya makakalayo, Althea. Pangako sa'yo, hindi ko hahayaang manakaw niya pati ang huling danggal mo. Ang determinadong sabi ni Rafael bago siya mabilis na lumabas ng tent. Nanatiling nakahiga si Althea, pinagmamasda ng anino ni Rafael na mabilis na naglalakad palayo sa gitna ng malakas na ulan. Isang katanungan ang muling umukit sa kanyang isipan, kasing pait ng mga gamot na ibinibigay sa kanya. Sapat ba ang pagtugis sa isang nagkasala upang mabuo ang isang pusong matagal lang pinabayaan? O ang pag-alis ni Rafael sa pagkakataong ito ay isa na namang hakbang patungo sa panibagong pag-iisa? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pabalik sa Maynila ay tila isang pagbibilang ng mga hakbang patungo sa isang wakas na matagal ko nang inasahan. Ang tanawin ng mga naglalakihang gusali at ang mausok na hangin ng syudad ay malayo sa mapanganib, ngunit totoong mundo ng Benguet. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako babalik bilang ang Althea na laging nakatungo. Ang Althea na bawat salita ay may kasamang pag-aalinlangan. Nakasakay ako sa likod ng isang itim na SUV, kasama si Attorney Valeriano. Nakasuot ako ng isang plantsadong puting blazer at slacks. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang tanging bakas ng nakaraan ay ang maliit na benda sa aking no na tinatago ng aking bangs. Hawak ko ang isang makapal na folder. Ang mga dokumentong magsisilbing hatol sa pamilyang nag-akalang ang dangal ay nabibili ng ginto. Huminto ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na malahing gate ng mansyon ng mga ilustre. Ang bakal na gate na ito ay tila mga rehas ng isang kulungang kinalagyan ko sa loob ng 3 taon. Pagbaba ko, sinalubong ako ng mainit na simoy ng hangin sa Maynila. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat tibok ng aking puso ay kasing lamig ng yelo. Mr. Varo, handa na po ang lahat, ang mahinang sabi ni Attorney Valeriano. Ang sheriff at ang mga kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council ay nasa likuran lamang natin. Naglakad ako pumasok. Sa loob ng malawak na sala, nakita ko si Doña Aurora na nagkakape, habang si Nicole ay abala sa kanyang telepono. Pagkakita sa akin, agad na tumayo ang matandang babae. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pamilyar na pot at pangungutya. You? How dare you step into this house again? Ang sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nicole, tawagin mong security. Sabihin mo ay may basurang pumasok sa loob ng sala. Hindi na kailangan, Doña Aurora. Ang malamig kong tugon. Ibinaba ko ang folder sa ibabaw ng kanilang mamahaling mesang gawa sa ivory. Narito ako hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang kinatawan ng gobyerno. Ang pamilya ilustre ay opisyal na iniuugnay sa illegal mining operations at money laundering ng mga manalo. At dahil ang mansyong ito ay ginamit bilang collateral sa mga maanomaling loan ni Don Manuel, ang ari-ariang ito ay nasa ilalim na ngayon ng sequestration. Nanlaki ang mga mata ni Nicole, habang si Doña Aurora ay tila nawalan ng hangin sa kanyang baga. Ang baso ng kape na hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga daliri hanggang sa tumapon ang laman nito sa kanyang mamahaling damit. Anong kahibangan ito? Hindi mo kami pwedeng palayasin! Kami ang mga ilustre! Ang histerikong sigaw ni Nicole. Attorney Valeriano, bakit ka kasama ng babaeng ito? Idedemanda ka namin. I am sorry, Miss Nicole, ang sagot ng abogado ng may buong pormalidad. Ngunit ang lahat ng ebidensyang nakuha mula sa Benguet, ang mga dokumentong hinarang at tinago ni Celine Manalo at ang pakikipagsabota ng inyong pamilya sa pagtatago ng pondo, ay sapat na upang i-freeze ang lahat ng inyong assets. Tumingin ako kay Doña Aurora. Nakatayo ako sa mismong lugar kung saan niya ako sinampal noong nakaraang linggo. Ngunit sa halip na galit, ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na awa. Ang babaeng dati ay tila isang reyna sa kanyang kaharian, ay ngayoy tila isang matandang naliligaw sa sarili niyang bahay. Althea, anak, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin.
Ang boses ni Doña Aurora ay biglang nagbago. Wala na ang talim. Pinalitan ito ng isang nanginginig na pagsusumamo. Si Rafael. Alam ba ito ni Rafael? Siguradong hindi niya hahayaang mangyari ito sa kanyang ina. Si Rafael ang siyang nagbigay ng huling piraso ng ebidensya, Doña Aurora. Ang sabi ko, na siyang nagpatahimik sa buong silid. Pinili niya ang katotohanan kaysa sa maling katapatan sa inyo. Iginagalang niya ang batas na kinalimutan ninyo dahil sa inyong kasakiman. Dahan-dahan kong kinuha ang aking folder. Mayroon kayong 2 oras upang kunin ang inyong mga personal na kagamitan. Pagkatapos nyon, ang mansong ito ay selyado na. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palabas. Habang papalayo ako, naririnig ko ang paghagulgol ni Nicole at ang mahinang pagtawag ni Doña Aurora sa aking pangalan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang pagbaklas sa bawat kadenang iginapos nila sa aking pagkatao. Sa labas ng gate, huminto ako at tumingin sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong syudad. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaang maghigante, kundi ang kalayaang ibalik ang respetong kinuha nila sa akin. Ngunit habang papasok ako sa sasakyan, isang tawag ang natanggap ni Attorney Valeriano. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Miss Navarro, si Coronel Ilustre. Ang mahinang sabi ni Attorney. Nahanap na nila si Celine sa isang tagong pantalan sa Batangas. Nagkaroon ng habulan. Ang sasakyan ni Rafael, nahulog ito sa dagat, habang sinusubukan niyang harangan ang pagtakas ni Celine. Napatigil ang mundo ko. Ang kalayang naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at nakabibinging takot. Ang folder na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa semento. Kumalat ang mga papel na tila mga puting pakpak ng isang ibong hindi na makakalipad. Nasaan siya? Ang tanging lumabas sa aking mga labi, habang ang aking paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang tagumpay ay tila naging isang mapait na abo sa aking bibig. Dahil sa dulo ng aking paghahanap ng hustisya, napagtanto ko na ang buhay na gusto kong simulan ng mag-isa ay tila hindi kumpleto kung wala ang lalaking nagsimulang matutong magmahal sa akin ng tama. Ang pinakamasakit na uri ng sakripisyo ay ang pag-aalay ng buhay para sa isang taong hindi mo sigurado kung mapapatawad ka pa. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Habang nakaupo ako sa likod ng sasakyan, ang mga ilaw ng kalsada patungong Batangas ay tila naging mga malalabang guhit ng kulay dilaw at pula. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking dibdib, pilit na pinipigilan ang isang pagsabog ng emosyong hindi ko mapangalanan. Takot? Galit? O ang katotohanang sa kabila ng lahat? Ang bawat hibla ng aking puso ay nakatali pa rin sa lalaki ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga. Nang makarating kami sa pantalan, ang amoy ng dagat at ang matapang na amoy ng krudo ay sumalubong sa akin. Ang ulan sa Batangas ay hindi kasing lakas ng sa Benguet, ngunit ang lamig nito ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Nakita ko ang mga rescue diver na dahan-dahang umaahon mula sa madilim na tubig, habang ang isang crane ay unti-unting hinuhugot ang wasak na sasakyan ni Rafael mula sa kailaliman. Miss Altia! Ang tawag ni Mateo. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng sugat at ang kanyang uniforme ay punit-punit. Nakuha na po siya ng mga paramediko. Isinusugod na siya sa malapit na ospital. Anong nangyari, Mateo? Bakit siya nahulog? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Halos mawala sa hangin. Sir Rafael was driving like a madman to block Celine's path. Ang pagkukwento ni Mateo habang nakatingin sa dagat. Celine tried to ram a group of bystanders, mga pamilya ng mga mangingisda na naroon sa pier. Inilihis ni Sir Rafael ang kanyang sasakyan upang harangan si Celine. He chose to take the impact. He chose to dive into the water rather than let those people get hurt.
At ang laptop ninyo, ang huling nakita ko, mahigpit niyang yakap iyon bago lumubog ang sasakyan. Naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Napasandal ako sa gilid ng sasakyan habang ang aking paningin ay nagsisimulang manlabo dahil sa luha. Rafael, bakit? Bakit mo kailangang magpakabayane sa huling pagkakataon? Isang sandali ng matinding pagsisisi. Naalala ko ang huling pag-uusap namin sa medical tent sa Benguet. Naalala ko kung paano ko siya itinaboy, kung paano ko ipinamukha sa kanya ang lahat ng kanyang pagkukulang. At ngayon, ang lalaking iyon ay nag-alay ng sariling buhay upang protektahan ang aking trabaho at ang buhay ng mga estrangjero. Mabilis kaming nagduloy sa ospital. Sa loob ng intensive care unit, ang tunog ng heart monitor ay tila isang mabagal at nakakatakot na orasan. Nakita ko si Rafael sa likod ng malaking salamin. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga kamay ay nakabenda. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Ang lamig ng silid ay tila nagpapatigil sa aking paghinga. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko ang aking sarili na umiyak ng walang pigil. Rafael, gising na, please! Ang bulong ko. Ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang palad. Sabi mo mag-uusap tayo, di ba? Sabi mo hihingi ka ng tawad? Paano ko maririnig yon kung hindi ka gigising? Inilabas ni Mateo mula sa isang plastic bag ang isang bagay na nakuha mula sa sasakyan. Ang aking locket, ang locket na ibibigay ko sana sa kanya noong araw ng aming kasal sa Tagaytay. Basang-basa ito, ngunit ang larawan namin sa loob ay nanatiling buo. May kasama itong isang maliit na piraso ng papel. Ang tinta ay medyo malabo na dahil sa tubig ng dagat, ngunit mababasa pa rin ang mga huling salitang isinulat ni Rafael bago ang habulan sa pier. Altia, kung ito man ang huling pagkakataon na maprotektahan kita, gagawin ko. Ang buhay ko ay hindi sapat para bayaran ang lahat ng luhang idinulot ko sa iyo. Pero sana, sa huling sandaling ito, makita mo na ang pag-ibig ko ay totoo, kahit nahuli na. Napahagulgol ako habang yakap ang basang sulat. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa aking sugatang puso. Rafael, hindi pa huli. Hindi pa huling magsimulang muli. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang bumasag ng isang matinis at tuloy-tuloy na tunog mula sa heart monitor. Ang mga guhit sa screen na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay biglang naging patag. Code Blue! We need a crash cart in ICU room 4! Ang sigaw ng isang nurse habang mabilis na pumapasok ang mga doktor sa silid. Itinulak ako ng mga nurse palabas. Habang nakatayo ako sa labas ng pintong salamin, pinagmamasdan ko ang mga doktor na pilit na ibinabalik ang buhay sa katawan ni Rafael. Ang bawat electric shock na ibinibigay nila ay tila tumatama rin sa aking sariling dibdib. Rafael, huwag mo akong iwan. Ang huling pagsusumamo ko habang ang pinto ay tuluyan ng sumara sa aking harapan. Sa labas ng ospital, ang langit ay tila tuluyan ng bumigay. At ang ulan ay naging isang marahas na baha na tila gustong tangayin ang lahat ng pag-asa na natitira sa aking puso. Ang bawat sikad ng kuryente sa dibdib ni Rafael ay tila isang pagyanig na tumatama rin sa aking sariling kaluluwa. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin ng ICU. Ang aking mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito habang pinagmamasdan ko ang mga doktor na pilit na hinihila ang buhay ni Rafael mula sa kailaliman ng kamatayan. Ang bawat anino ng kanilang pagkilos, ang bawat mabilis na pagpapasa ng mga gamot at kagamitan ay tila isang malabong sayaw sa gitna ng aking panlalabo ng paningin dahil sa luha. Walang ibang tunog sa hallway, kundi ang mabibigat na hininga ko at ang mahinang pag-ugong ng aircon. Sa loob ng silid, ang linyang patag sa monitor ay dahan-dahang nagkaroon ng maliit na kurba, isang mahinang tibok, isang matinding pagkapit sa huling hibla ng hininga.
Sir, we have a pulse. Stable for now, but he's still in a deep coma. Ang narinig kong sabi ng doktor nang lumabas siya ng silid. Nang payagan ako muling pumasok, ang amoy ng gamot at ang lamig ng silid ay tila naging mas matindi. Umupo ako sa tabi ni Rafael, pinagmamasta ng kanyang mukha na tila isang estatwang gawa sa puting marmol. Wala na ang mapagmataas na colonel. Wala na ang lalaking laging may sagot sa lahat. Ang tanging narito ay isang taong sugatan na nag-alay ng lahat upang itama ang isang malaking pagkakamali, isang sandali ng pagtanggap sa gitna ng karupukan ng buhay. Hinawakan ko ang kanyang kamay na punong-puno ng mga gasgas at bakas ng dagat. Inilapit ko ang aking muka sa kanyang tenga at bumulong. Ang boses ko ay basag sa damdamin. Rafael, kung naririnig mo ako, huwag kang susuko. Sinasabi mo nung araw ng kasal natin na intindihin kita, di ba? Ngayon, iniintindi na kita. Iniintindi ko na ang bawat sakit na idinulot mo. Dahil nakita ko ang bawat sakripisyong ibinigay mo para bawiin yon. Please, gumising ka na. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga talukap. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang kumilos. Tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Inilapit ko palalo ang aking pakikinig. Athea, ang belo. Ang mahinang bulong niya, ang boses ay tila galing sa kabilang mundo. Sorry, iniwan kita sa Tagaytay. Napahagulgol ako nang marinig ang mga salitang yon. Kahit sa gitna ng bingit ng kamatayan, ang daladalang bigat ng kanyang konsensya ay ang araw na sinira niya ang aming pangako. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang nakapikit na mga mata, humahalo sa puting una ng ospital. Wala na yon, Rafael. Pinapatawad na kita. Ang sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang no. Ang mahalaga ay, narito ka na. Narito na tayo. Ngunit sa gitna ng aming madamdaming sandali, muling pumasok si Mateo sa silid. Ang kanyang muka ay hindi na lamang puno ng pagod. Meron itong bakas ng matinding takot. Ang kanyang telepono ay hawak niya ng mahigpit. Tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong bitawan? Ma'am Althea, kailangan nating lumabas muna. Ang mahina at nanginghinig na sabi ni Mateo. Nakatanggap kami ng ulat mula sa Coast Guard. Ang katawan ni Celine, nahanap na nila sa Pampang sa Batangas. Pero hindi lang yon ang nahanap nila. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko. Dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Rafael habang nararamdaman ang muling paglamig ng aking paligid. Ang mga dokumentong dala niya, sinadya niyang sirain ang mga orihinal na mapa ng Benguet bago siya nawala. Ang paliwanag ni Mateo. At bago siya malunod, nag-iwan siya ng isang video message sa cloud account ng Manalo Mining. Inaakusahan niya kayo ni Rafael na kayo ang pumatay sa kanya at nagmaniobla ng satlo para makuha ang kanilang yaman. Nanigas ang aking buong katawan. Kahit sa huling hininga ni Celine, pinili niyang mag-iwan ng lason na sisira sa aming lahat. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang sanang bumangon ay muling hinahamon ng isang bagong unos ng kasinungalingan. Tiningnan ko si Rafael na nananatiling walang malay. Ang kanyang buhay ay nakasabit pa rin sa isang manipis na sinulid, habang sa labas, ang buong bansa ay nagsisimula ng maniwala sa huling panlilinlang ng babaeng naging anino ng aming pagsasama. Hindi pa tapos ang laban, Rafael. Ang bulong ko, habang tinatuyo ang aking mga luha at pinapalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Kung kailangang ako ang lumaban para sa ating dalawa, gagawin ko. Ang bawat pagputok ng liwanag sa silangan ay tila isang marahang pagpunit sa makapal na kurtina ng bilim na bumalot sa aming buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa labas ng bintana ng ospital ay hindi na mabigat sa amoy ng ulan. Sa halip, dala nito ang amoy ng mga bagong sibol na damo
at ang pangako ng isang umagang walang takot. Sa loob ng isang buwan, naging isang malaking giyera ang aming buhay sa labas ng silid na ito. Ang video message ni Celine ay tila isang apoy na mabilis na kumalat, ngunit ang katotohanan ay mas matibay kaysa sa anumang lason. Gamit ang laptop na huling niyakap ni Rafael bago siya lumubog sa dagat, naipakita ko sa buong mundo ang mga dokumentong sadyang binago ng mga manalo. Ang bawat graph, ang bawat datos na pinagbuyatan ko bilang isang geologist, ang siyang naging boses ko upang linisin ang aming pangalan. Napatunayan ng mga investigador na ang satlo sa Benguet ay bunga ng kapabayaan ng kumpanya, at ang video ni Celine ay isang desperadong hakbang ng isang taong hindi matanggap ang sariling pagkatalo. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Rafael. Hindi na siya nakahiga sa ICU. Nakaupo na siya ngayon sa isang wheelchair sa tapat ng bintana habang ang sinag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang mga tubo sa kanyang katawan. Tanging ang mga peklat sa kanyang mga braso ang nagsisilbing medalya ng kanyang kabayanihan. Althea, ang mahinang tawag niya. Lumingon siya sa akin at isang matipid na ngeti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay wala na ang bakas ng pagiging bulag. Tanging ang malalim na respeto at pag-ibig na lamang ang natitira. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Kumustang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, pwede na tayong lumabas bukas. I feel lighter, Althea. Not just because my wounds are healing, but because for the first time in my life, I can see clearly. Ang sagot niya. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ito sa kanyang labi upang hagkan ng matagal. Nakita ko ang balita kagabi. The government is awarding you the Medal of Merit for saving those people in Benguet. You are no longer just my wife, Althea. You are a hero. Ang marinig mula sa lalaking dati ay hindi ako pinapansin na kinikilala niya ang aking tunay na halaga. Hindi bilang isang ilustre, kundi bilang si Althea Navarro, ang babaeng may sariling talino at paninindigan. Rafael, hindi ko kailangan ng medalya, ang sabi ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kailangan ko lang ay ang lalaking marunong rumespeto sa akin. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pagkilala sa kung sino talaga ako. Nangako, Althea. Hinding-hindi ko na muling bibitawan ang kamay mo para sa ibang tao. Ang seryoso niyang panata. Makalipas ang ilang linggo, bumalik kami sa Tagaytay. Hindi sa mansyon ng mga ilustre, na ngayoy selyado na at pagmamay-ari na ng bangko, kundi sa maliit na kapilya kung saan kami dapat magpapakasal noon. Ngunit wala na ang mga naglalakihang puting rosas. Wala na ang mga bisitang mapanghusga. At wala na ang ingay ng mga kamera ng media. Hanging kami lang dalawa, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at ang pamilya ko mula sa probinsya. Suot ko ang isang simpleng puting bestido at si Rafael ay nakasuot ng isang maayos na barong. Habang naglalakad kami patungo sa dambana, ang bawat hakbang ko sa sahig na marmol ay hindi na mabigat. Ang bawat tibok ng aking puso ay puno na ng kapayapaan. Rafael Ilustre, do you take Althea Navarro to be your lawfully wedded wife? Ang tanong ng parokya. Bago sumagot si Rafael, tumingin muna siya sa akin. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng simbahan ay tila isang banal na yakap. Ang hangin na pumapasok mula sa labas ay dala ang lamig ng bulkan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, tanging init lamang ang aking nararamdaman. With all my soul, with all my respect, and with everything I am, I do. Ang sagot ni Rafael. Ang boses niya ay buo at walang pag-aalinlangan. Nang ilagay niya ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng sakit at ang pagsisimula ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan ang babaeng iniwan sa harap ng dambana ay ang syaring babaeng naging pundasyon ng isang bagong buhay. Paglabas namin ng simbahan, sinalubong kami ng isang malawak na tanawin ng Bulkang Taal.
Ang araw ay nasa ituktok na ng kalangitan. Nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Ang satlo sa Benguet, ang kasamaan ni Celine, at ang lupit ni Doña Aurora ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Huminto kami sa gitna ng hagdanan at sabay na lumingon sa isa't isa. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang bawat ngiti, ang bawat haplos, ay sapat na upang ipahayag ang tagumpay ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at unos, bago tuluyang naging dalisay. Sa di kalayuan, narinig ko ang mahinang tawag ni Junjun at Nanay Rosa na dumalo rin upang makisaya sa aming munting tagumpay. Ang buhay ay muling nagsisibol, at sa pagkakataong ito, ang lupa sa ilalim ng aming mga paanan ay matatag na. Hinding-hindi na muling mayayanig ng anumang lihim. 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng malinis na tubig na dahan-dahang humugas sa bawat bakas ng putik at pait sa aming mga alaala. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming bagong bahay sa Benguet. Isang simpleng tahanan na gawa sa matibay na kahoy at bato na nakaharap sa malawak na tanawin ng mga bundok na ngayoy muli nang nababalutan ng luntiang mga puno. Ang amoy ng bagong pitas na kape at ang malamig na simoy ng hangin ay humahalo sa isang tunog na mas matamis kaysa sa anumang musika sa mundo. Ang mahimbing na paghinga ng aming anak na si Pag-asa, na mahimbing na natutulog sa kanyang duyan. Althea, handa na ang mga kagamitan sa sasakyan. Hinihintay ka na sa site ng Project Pag-asa. Ang mahinang boses ni Rafael mula sa aking likuran. Naramdaman ko ang kanyang mga braso na dahan-dahang yumakap sa aking baywang. Hindi na siya ang tuwangta na laging nakasuot ng uniforme at laging abala sa utos ng iba. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili niyang mag-resign sa aktibong serbisyo upang maging Chief of Security ng aking foundation. Ngayon, siya ang aking katuwang sa pagpapanumbalik ng kaligtasan sa mga komunidad na dati ay pinabayaan. Salamat, Rafael. Ang sabi ko habang sumasandal sa kanyang dibdib. Hindi ko akalang makakabalik tayo rito ng ganito kapayapa. Ang bundok ay marunong maghilom, Althea. Katulad natin. Ang bulong niya, kasabay ng isang banayad na halik sa aking balikat. Ito ang huling bahagi ng aking kwento. At dito ko sasagutin ang mga katanungang minsan ay nagpagulo sa aking isipan.